Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So, welcome po lahat ng mga followers, no? Followers ng both sides, from the Roman Catholic Church at saka sa Seventh-day Adventist, no? Meron tayong debate sa gabing ito, sa hapong ito pala. So, so napakaganda ng topic na kanilang pag-uusapan. Brother Jeff, pwede mo bang share screen yung ating topic ngayon para mabasa rin ng mga followers at manonood, viewers natin sa hapong ito, no? So, ang laban na ito ay sa pagitan ni Brother Denmar Santiago mula sa Seventh-day Adventist, no? So, sa mga Adventista dyan, so panoorin nyo po at napakaganda ng debate ito sa hapong ito, no? At ang katunggali naman ni Brother Denmar sa pakikipagtunggalian ng kaalaman patungkol sa Biblia, of course, kasi nandito tayo sa religious debate, no? So para malaman natin ano ba ang mga dahilan at mga katotohanan na meron sa bawat panig na kanila ngayong ibabahagi sa atin sa hapong ito. At sa kabilang banda ay si Brother John Doe Alabado, kung tama yung pagka-pronounce ko sa kanyang sure name, no? So, Brother John Doe, pwede po bang buksan ang inyong camera para makita naman ng mga viewers natin, ano? So, bago ang lahat, welcome muna natin si Grace Barrios. Dito po at laging nanonood si RD Sumaya. Pentecostal yata si Brother RD. So, napakalinaw ng straight to the point ng ni Brother John Doe, ano? So parehong mga pogi ang ating mga kalahok ngayon. So sa tagisan ng talino patungkol sa pananampalataya ng bawat panig. So bago natin ang lahat, Brad Jeff, pwede mo bang i-share screen muna yung ating ito pala yung patutunayan. Teka, hindi ko makita yung screen na Brad Jeff. Check ko muna. Okay. Bro Denmar. Patutunayan na ng Seventh-day Adventist Seventh-day Adventist sa pamamagitan ni Brother Denmar Santiago na ang Roman Catholic Church ay ang pinakamalaking sulpot na iglesia. So, pabubulaan na naman ito ni Brother John Doe mula sa Roman Catholic Church. So, bago tayo magsimula, Brad Jeff, pwede mo bang ipakilagay yung ating rules, first rules natin? Para mabasa naman din at hindi tayo magkamali sa ating mga rules at mabasa ng mga viewers para walang bias na mangyayari sa debate sa hapong ito. Okay, bro Jeff? Okay bro, ayan na bro, nakalagay na. Okay, check ko muna. So, pwede mo bang i-send sa akin, bro Jeff? At medyo paputol-putol yung Teka lang send mo sa akin. Okay, so bago natin lahat, bigyan mo lang natin ng pagkakataong magsalita patungkol sa hapong ito ang ating mga kalahok. So ito, nakita ko na, Brad Jeff, no? Debate rules. First, each speaker will be given, Brad Jeff, pakibuo mo na lang, Brad Jeff, yung buo. Each speaker will be given a 15 minutes time limit. Pakibuo mo nga, Brad Jeff. Yan bro, yan. Okay, 15 minutes time limit to present their stand argument. Sa Tagalog, ang bawat tagapagsalita ay bibigyan ng 15 minuto. Brad Jeff, nagbabago-bago yung
15 minuto, 15 minuto na limitasyon sa oras upang may pakita ang kanilang argumento. No, so sa second rules natin, Brother Jeff. So cross-examination for 10 minutes. All question must be taken only from the speaker presentation. Cross-examine sa loob ng 10 minuto. Ang lahat ng tanong ay ayon lamang sa inilatag ng tagapagsalita. Next, Brother. Third, each speaker will be given 30 seconds time limit to answer the question. Categorical question must answer first categorically before giving a 30 seconds explanation. Ang bawat speaker ay binibigyan ng 30 segundo na limitasyon sa oras upang sagutin ang tanong. Categorical na tanong dapat munang sagutin ng categorical bago maibigay ng 30 segundo na paliwanag. Next, Brother Jeff. So all objection must be addressed only to the moderator. Every question, one objection every question, 4 times only. Every round, if the categorical question cannot be answered by yes or no, just pass and explain why in 10 seconds. So ipaliwanag lang ng 10 seconds, no? So dito meron tayong konting problema, mga brother. Kasi dati ang binibigay namin is 2 beses lang sa every round. Si Brother Jando, so napag-isipan namin, napagkasunduan kung okay kay Brother Jando, 4 times in every round. So bali 8 times yan sa 2 round. Okay ba sa'yo, Brother Jando? Hindi bro, ang sabi ko, pag merong mga policy question doon gagamitin ang 10 seconds. Gaya halimbawa, inaamin mo ba na nagsinungaling ka, yes or no? Yung policy yun, kaya hindi ako sasagot doon na kung sa mga ganon, hindi ako sasagot talaga ng direct, ng categorical pa yan. Okay, Brother Denmar, ano masasabi mo dito, Brother Denmar? Kasi alam ko, komplikado tong rules na ito. Kung ano po ang rules ng ating platform at kung ano ang napagkasunduan, yun na po ang ating rules. Wala na pong bawian yun kasi nandito na tayo sa actual debate eh. Wala na tayong dapat pang itutol kasi tayong dalawa ay nakapaghanda naman dyan. Kasi kung handa naman talaga, edi sumagot. Kung alam yung tanong, edi sumagot. Diba? Yun lang yun. Okay. Magbibigay na lang ang moderator ng consent dahil sa ni Brother Jando. Pwede na lang sabihin pass, next question. Okay lang ba 'yon? Without explanation. Yung pass next question, parang iniwasan ko yung tanong eh. Mas maganda talaga na lagyan ng 10 seconds kung sakali na walang mapapagpipilian sa tanong. Kahit kategorika, wala mapagpipilian, talagang hindi ako pwede mag-pass. Sabihin ko talaga 10 seconds, sasagutin ko 10 seconds. Hindi pwede yung pass. Okay. Since na gayon lang pumasok si Brother Jando dito sa Philippine Debaters, bibigyan natin si Brother Jando muna ng pero magamat bibigyan ka namin ng prioridad, Brother Jando, sa time na ito, pero titingnan muna ng moderator kung talaga bang fallacy yung tanong. Okay lang ba sa'yo, Brother Jando? Yes, okay. Okay, sige. Move on tayo sa next rules. Brother Jeff, next rules. So, same time limit sa rebuttal, same time limit sa cross-examination. So, magkapareho ang oras sa rebuttal stand saka sa cross-examination. Next, Brother Jeff. Next rules. Any question can be asked if it is related to the official topic. No ad hominem, no side comment. Be professional in dealing with the opponent of the debate. Maaaring magtanong ng anumang tanong basta't nauugnay ito sa official na paksa. Walang ad hominem, walang side comment, maging professional. Okay, next, Brother Jeff, meron pa ba? Summary conclusion for 5 minutes. Okay ba dito? 5 minutes, summary conclusion? Okay. Okay. Yes. Next question, Brother Jeff. Next, rules. Meron pa ba?
2 minutes for the greetings each debaters. Okay, yun na po no ang rules natin. Kung mayroon pa ba, Brother Jeff, kung wala na, okay, pakibalik sa ating screen. Okay, basahin natin na time to use in the debate. Affirmative. Bakit 20 minutes dito, Brother Jeff, down sa kabila 15? Okay, tanongin na lang muna ang debatista. 15 ba ang gusto ninyo or 20 minutes? Brother Denmar and Brother Jando. 15. Brother Denmar, 15. Gawin na natin 20 maximum. Kung hindi niya kaya, pwede niyang i-pass na lang. Okay. Yung time. Okay, so 20 maximum Kung yung tayo. maximum. Okay, 20 maximum tayo sa first round, no? Sa first round lang. Pero yung second round natin is always 10 minutes na lang. Okay ba, Brother Denmar? Yes. Brother Jando. Sa second round, tag 10 minutes na lang. Tag ilan? Tag 10 minutes? Or 15. Oo. Para hindi- Sige. 50. Okay, gawin natin 15 yung pero yung cross examination is 10 minutes lang 'yan. Okay? So, okay, Brad Jeff. Brad Jeff, balik tayo sa ating screen. Okay, so yun po no, ang pagsusunduan ng mga dalawang debatista patungkol sa ating rules. Meron na tayong mga kakaunting binago sa request din naman ng ating mga debatista. Wala po problema yon, mag-request lang po kung meron gustong kakaunting baguhin. Wag lang po lahat ang babaguhin. Kung meron din naman pong gustong magpa-schedule, check nyo lang yung forms. Meron tayong forms sa Philippine Debaters page. So start natin ang ating debate. Ready na ba ang dalawang debatista? Moderator. Bro, teka lang bro. Yeah. May kaklarihin lang ako. Okay, Brother Jando. First, Meron kasi kaming chat ni Denmar Santiago na walang backup. yes. Walang backup. Ako dito, with all honesty, wala talaga akong backup kahit isa. Si Denmar dyan, meron bang backup? Wala, 4 na lang tayo nandito sa room, Brother Jando. Kahit sa chat, walang backup? Wala. Sige. Para Okay. man-to-man talaga ang laban. Okay. So, yun nga ang gusto rin ng Philippine Debaters, yung walang makikialam sa debate. Man to man. Sabi ni Brother Jando. Okay, start natin ng debate. Pakilala muna natin. Ang una nating Brad Denmar Santiago mula sa Seventh-day Adventist. Brother Denmar. Isang magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid at kaibigan, at sa aming mga kapatid na nasa Seventh-day Adventist at sa aming mga kaibigan na nasa Roman Catholic Church. Ngayon pong hapong ito ay ating patutunayan sa tagpong ito na patutunayan natin na ang Roman Catholic Church ang pinakamalaking sulpot na iglesia. So, bagaman ang ating kaibigan at nakausap, maraming mga mababait sa ating mga Roman Catholic, pero ang katotohanan po, sila po talaga ay sulpot naman. Yan. So patutunayan po natin yan at papasalamat kay kaibigan Jando na tayo ay makakapag-usap ngayong hapong ito. So pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Okay, thank you very much, Brother Denmar Santiago mula sa Seventh-day Adventist. Pakilala naman natin ngayon ang pangalawa nating debatista, si Brother Jando Alabado mula sa Roman Catholic Church. Brother Jan. Magandang hapon po sa lahat na nakaantabay ngayon sa ating live, sa mga kapuntos dyan na nanonood. Magandang hapon po sa inyo lahat. Yun lang po. Okay, thank you very much. Yun po ang dalawa nating debatista sa hapong ito. At pakinggan po natin at suriin ang bawat ilalatag ng bawat isa patungkol sa topic na kanilang napagkasunduan. Okay, start natin ang ating timer. 20 minutes for the first presentation of Brother Denmar Santiago. Brother Denmar? Okay, ready na? Yes, Okay. go ahead. Ayan, so isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. At ngayong hello? Dinig ba ako? Yes, Moderator. loud and clear. Dinig ba ako? Yes, loud and clear. Hello. Okay. Yes.
So, magandang hapon sa ating lahat, yes. Ang inyong abang lingkod, Brother Denmar Santiago, ay magpapatunay sa ating paksa na ang Roman Catholic Church Mahina. Ang sounds, signal, nawawala. Bro, saluhin mo muna bro, J-Rod. Pakikat mo na, Brad Jeff, yung 19 minutes. Brad Jeff, pinakamalaking Brad Denmar. sulpot na iglesia. Brad Denmar, excuse me, Brad Denmar. Paki-check mo na yung signal mo, Brad Denmar, at medyo... Ngayon, Brad Jeff, pakikat mo na yung time. Sige. Bro Denmar, hindi ka, mahina signal mo, Brad Denmar, medyo may problema sa signal mo. So, paki-check lang muna yung signal mo, Brad Denmar. So, nakat namin yung time mo, Brad Denmar, kasi choppy. Putol-putol po ang... magtanong tayo dito sa mga viewers natin. Ano bang choppy ba si Brad Denmar dyan din sa inyo? Kasi sa amin medyo choppy si Brad Denmar. Choppy sa akin, choppy. So sabi ni Dawood Islam, patay, pangit ng signal. So yun na nga, so mayroong problema sa signal ni Brother Denmar. So pakiayos muna, Brother Denmar, yung signal mo bago natin ibalik. So shout out muna tayo. Mag-message ka lang sa akin, Brother Denmar, o magsalita ka kung okay na yung signal mo. Okay, shout out lang muna natin si Ren Yengs May, Catholic ito. So Binoy Kalibo and Moses Tunyakaw, Dawood Islam, okay. Grace Marios, Romen ng Pilada, Remuel Imata, no? So marami na tayong Common Sense TV based Pac Ministry. Okay. Hello. Dinig na ako? Yes, okay, Brother Denmar. So, okay na ba yung magsalita ka nga, Brother Denmar, to check your signal? Hello, mic check. Okay, loud. Hello. Okay, loud and clear. So, balik tayo sa umpisa, Brother Denmar, for 20 minutes sa iyong presentation sa debate sa hapong ito. Go ahead, Brother Denmar. Okay, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kaibigan, naming mga Katoliko at mga kapatid namin sa Iglesia Adventistas Septimo Dia, no? At disclaimer natin, mga kapatid, no? Marami po talagang mga mababait tayong mga kaibigan at kakilala sa Roman Catholic Church. Pero hindi ho namin hangad na makasakit kami ng damdamin ngayong hapong ito. Aming patutunayan lamang na ang ating kinagisnang relihiyon o kinagisnang iglesia ay isa po talaga itong napakalaking sulpot ayon ho sa Biblia at mga referensya. No? At sa hapong ito, mga kapatid, ay aking ilalahad din ang aking mga naging dahilan kung bakit ako umalis dito sa sulpot na iglesyang ito na Roman Catholic Church. No? Bago po tayo magsimula, magdi-disclaimer po muli ako. No? Ang ating pag-uusapan ay ang Roman Catholic Church. Hindi po natin dito pag-uusapan ang Seventh-day Adventist. Kaya, kung magtatanong ang ating kaibigang Jando Alabado mamaya at titira siya sa aming iglesia, ito po ay tuturing na walang bala sapagkat ito po, hindi po namin yan usapin. Ang ating usapin, kung sulpot ba ang inyong iglesia o hindi. Yan. Moderator? Moderator? Yes, Brother Jando. May kakaruhin lang ako. Yes, paki-stop muna ng time, Brother Jeff. Kasi baka baka kasi matulad to kay Camacho eh. Ayaw niyang banggitin, ayaw niya na isali ang SDA, then wag siyang magbabanggit about SDA. Okay, Brother Denmar, Kasi baka matulad din kay Camacho, sinabi ni Camacho, ay niwala sila ng SDA daw yung
yung yung nalabi sa iglesia, tapos tinanong ko siya, nagreklamo. Okay. Okay, sige. Okay, sige. Tutuloy na ako, moderator. Yes, akin. yes, meron ka pang 18 minutes and 13 seconds timer, Jeffrey. Okay. So hinahati po natin ang ating proposisyon sa tatlo, no? Napatutunayan natin ang RCC ang pinakamalaking sulpot na iglesia sa kasaysayan ng Kristyanismo, no? Tatlo po, biblical, prophetic, at historical. Yan. So tatlo po yan. Number 1, ang iglesia ay umiiral at organisado na sa panahon pa lang ng matandang tipan pa lamang, at sa panahon ng mga apostol ay nagpasimulang lumaganap na ito sa silangang bahagi mula Jerusalem, bago pa nangaral sa mga bansa at formal na nakasama ang bansang Roma sa mga unang nahikayat ayon sa Gawa 2:10. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais ko sana mga kapatid, bago ko banggitin ang iba pang mga dahilan kung bakit sulpot ang Romano Katoliko, ay i-define muna natin ang salitang sulpot. Ang ibig sabihin ng sulpot, ayon dito sa Tagalog English Dictionary Online, ay biglang dumating, sumulpot, yan, parang singaw, no? Will appear, biglang umusbong, tumutubo. Yan po ang ibig sabihin ng sulpot, no? Ngayon, pagdating ho sa Britannica, alam naman po natin sa English, ang sulpot ay emerge. Ano ho ang ating pag-uusapan? Ang sabi ng Britannica.com topic at Roman Catholicism, the other external force that encourage the emergence of the Roman Catholicism in the Western Roman Empire in 476. Sa Tagalog, ito ho, ang ibang panglabas na kapangyarihan na naghihikayat sa pagsulpot ng Romano Katoliko noon sa kanluraning bahagi ng imperyo ng Roma noong 476. Yan. Ito ho ang ating usapin, ang pagsulpot ng Romano Katoliko. Ngayon, sabi dito sa BibleAsk.org, founded by Jesus Christ, Roman Catholicism, nakalagay ho dyan, the term Catholic was used in the early 2nd century AD. The word Catholic means universal. The Catholic Church claims it was founded by Jesus Christ. This is found in Catholic literature and not in explicit in the scripture. Ngayon, mga kaibigan, assignment number 1 sa ating kaibigang Jando. Kailangan mabasa niya, letra por letra, verbatim, Roman Objection, moderator. Catholic. Objection, moderator. Cut the time, Brother Jeff. Okay, objection, Brother Jando. Kasama ba rito ang challenge, argument, challenge question? Kasama ba rito? Kaklaro ko lang. Argument niya yan, Brother Jando, nasa iyo yan kung sagutin mo yung kanyang argument. Kasi presentation niya yan eh. So, okay lang naman yan sa presentation niya. Meron siyang question to challenge. Depende sa iyo yan kung sasagutin mo yung kanyang challenge sa kanyang presentation. Hindi pa naman yan cross-examination. Okay ba? At saka yung verbatim letter por letra, kasali ba yon? Nasa sa iyo na kung sasagutin mo. Hindi na wala pa naman tayo sa cross-examination. Ito ay kanyang opinion na argument na na present Kinaklaro ko lang naman kasi alam naman ni Denmark na hindi letra por letra at hindi Bible alone ang Catholic Church. Sige, proceed. Okay, go ahead. Time, Brother Jeff. Okay, uulitin ko, no? Kailangan, no, mabasa, no, ng ating kaibigan Jando kung sila ang tunay na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kinakailangan mababasa natin na Roman Catholic sa Bible. Ngunit, palabigay sa ating kaibigan,
Ang sabi dito, ito lang matatagpuan ang Roman Catholic. No, ang salitang Roman Catholic sa kanilang scripture. Saan? Ito, katulad dito, baka gamitin ito ng ating kaibigan, yung mga encyclopedia, mga Britannica, mga kung ano-ano pang mga referensya. Mamaya, kung ilalabas niya yan, may sagot tayo dyan. No? Ngayon, dadako naman po ako. Lalagpasan ko na po yung New Book of Knowledge. No? Mamaya po ilalabas yan. Okay. Ito na po, unang dahilan kung bakit napakalaking sulpot ng Iglesia Katolika sa kasaysayan ng Kristyanismo. Number 1, ang Iglesia ay umiiral at organisado na sa panahon pa lang ng matandang tipan pa lamang. At sa panahon ng mga apostol ay nagpasimulang lumaganap na ito sa silangang bahagi mula Jerusalem. Bro, Bago pa panahon. Sa presentation, anong number niyan? Wait lang bro, bakit lagi parang may singit? Oo, ano bro, yung pagkatapos itong The Book of Knowledge, wait lang, ano number ba to? Kailangan labas tayo ha. Paano muna yung time? Kasi naabala ako bro. Cut mo na yung time, Roger. Cut mo muna yung time. Ano ano to? Number... Okay, wait lang wait lang. Number 12. Punta ka number 12. Okay. Number 12. Punta ka number 12. Okay na, bro. Slide number 12. Okay, resume time, Roger. Okay. So, pagdating dito sa number 1, no? Ayan. Slide number 13 tayo ha. Ang Roman Catholic Church ang pinakamalaking sulpot na simbahan. Dahil ang Iglesia ay umiiral na at organisado na sa panahon pa lang ng matandang tipan at bagong tipan. Katulad na lang ho ng Gawa 7:38. Ano ang ating mababasa sa Gawa 7:38? Ang sabi, yaong sila'y nasa ilang, no? Nakasama ng ating mga magulang na sila na nasa iglesia sa ilang na nagsitanggap ng aral na buhay. Yan. So nandiyan, Gawa 7:38, no? At meron din tinatawag na Assembly of Israel, no? Sa 1 Kings chapter 8 verse 14. At sa panahon ng ating Panginoon, meron na pong church dyan. Matthew chapter 18 verse 17. Yan. So, okay. So, ang mga alagad ay nagsihayo mula sa Gawa 2 pagkatapos ng Pentecostes. Yung mga marites, no? Etong mga dayuhan na mga taga-Roma ay nakapakinig pa lang ng salita ng Diyos dito sa tagpong ito. Kaya, dito pa lamang nagsimula magkaroon, mga kapatid, ng mga estranghero, no? Na mga taga-Roma. Ibig sabihin, matagal nang nakatatag ang iglesia at saka pa lamang lumitaw ang mga taga-Roma, no? So ibig sabihin, sila talaga ay malaking sulpot. Okay? So ang mga apostol na dumaan sa Roma wala pa sa panahong ito, sa Acts 2. Bakit? Ang ating apostol Pablo ang siyang isinugo bilang apostol sa mga hintil. Kailan ho? Ayan ho, sa Gawa 16:21, sa Gawa 9, no? At sa Gawa 23:11. Babasahin ko ho sa inyo yung nasa Gawa 23:11. Katunayan na hindi si Pedro ang pumunta sa Roma. Sabi dito, sa 23:11 ng Gawa. Ito. Ang sabi dito, nang gabing iyon, lumapit sa kanyang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob, sapagkat kung paano kang nagpatotoo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangang magpatotoo ka rin sa Roma. Sa makatuwid, ang inutusan punta sa Roma, hindi si Pedro, kundi si Pablo. Okay? So, ayan po ang ating apostol. Ngayon,
Number 2. Yan, number 2. No? Ang Roman Catholic Church ang pinakamalaking sulpot na simbahan dahil ang iglesyang pinanatili ni Kristo, ang alin? Ang iglesia sa ilang at mga alagad ay nagmula sa Jerusalem o sa gitnang silangan. Basahin po natin yan sa Ezekiel 43. Ang talata po ay 2. Ganito po ang inyong mapapakinggan. 43:2 ng Ezekiel. Sabi, ang pangitain na aking nakita. Yan, oh. So, may pangitain dito na nakita si Ezekiel. No? So, tuloy natin. Tuloy natin nabasa. Sabi dito, at narito, ayan, narito ang kalwalhatian ng Diyos ng Israel ay nanggagaling sa dakong silangan. Oh, dakong silangan nasa east. So ang Jerusalem ho, wala sa western, kundi nasa eastern. Nasa east. Ezekiel chapter 5, verse 5, no, ang Jerusalem ay inilagay sa gitna ng mga bansa. Nasaan ho ang Israel sa mapa? Nasa ano? Nasa Middle East, mga kapatid. Okay? So, ang samaang Romano ay nagmula naman po sa Roman Empire sa loob ng Vatican sa kanluran. Sila ho ay tinatawag na Western Latin Church. Hindi ho Eastern Latin Church, kundi Western Latin Church. No? Kaya ho, sila ang katuparan ng ibang sungay na sumusulpot ayon sa Daniel 7:8. Ano ho ang sabi sa Daniel 7:8 ng ang Biblia, Pinoy version, the Catholic edition, may imprimatur at may nihil obstat ng kanilang mga obispo, katulad ni Pabilio at iba pang mga obispo. Ganito ho ang sabi sa talatang yan. No? Habang tinitignan ko ang mga sungay, ay may tumutubong isang maliit na sungay. No? May sumusulpot na maliit na sungay habang binubunot ang tatlong lumang sungay para magkaroon ng space sa sumusulpot na sungay. Ayan ang pagkakabanggit yan. No? Ayan. So, number 3. Ang Roman Catholic Church ang pinakamalaking sulpot dahil sila ay nagmula sa Eastern Greek Orthodox Catholic Church. Sila ho ay humiwalay. No? Humiwalay. Saan? Dito ho sa Eastern Orthodox. Pakita po natin ang referensya. Teka. Okay. Kaya po ang sabi diyan, makikita ninyo, no, did Jesus intend, no, to found the church? Ang sabi, the answer is no. Bakit? May church nga doon sa ilang. Okay, next. Okay. Ang sabi diyan, okodemo. No? Yung word na okodemo sa Mateo 16:18, no, mga kapatid, ang ibig sabihin, to restore, to build, to rebuild, to repair. So ibig sabihin, hindi siya, mga kapatid, sinasabi na itatayo pa lang yung Mateo 16:18. Ang sabi diyan, i-rebuild, i-repair, aayusin, itatayo kasi nabuwal, gumuho ang iglesia na nasa ilang. Yan. So,